Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa mga pagkakataong pong ito, kami po ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kami po ay naniniwala na sa presensya ng Diyos may biyaya, may pagpapala, may kagalingan at mga magagandang bagay na mararanasan natin dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon po ito, alayin po natin ang papuri ang ating Diyos na buhay. Yun ang araw na kami magsasaya pagkat ikaw, O Diyos, sa aming mararanasan. Ngayon ang araw na magdiriwang pagkat ikaw, O Diyos, sa aming mamamasan. Aming inaangkin, puso'y nagsasabi, sama-sama namin dadalhin. Ang presensya mo! Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kaluwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Biyaya mo! Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy, ang pag-ibig mo'y dadaloy sa bawat isa. Sa muli, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayon ang araw na kami magsasaya pagkat ikaw, O Diyos, sa aming mararanasan. Ngayon ang araw na kami magdiriwang pagkat ikaw, O Diyos, sa aming mamamasdan. Aming inaangkin, puso'y nasasabi, sama-sama namin dadalhin. Ang presensya mo! Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kaluwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Ang biyaya mo'y dadaloy, pagpapala mo'y dadaloy, ang pag-ibig mo'y dadaloy sa bawat isa. Sa muli ang presensya mo, O Diyos! Ang presensya mo'y dadaloy, kapangyarihan mo'y dadaloy, kaluwalhatian mo'y dadaloy sa bawat isa. Kagalingan ay dadaloy, kagalakan ay dadaloy, kalayaan ay dadaloy sa bawat isa. Aming inaangkin, puso'y nasasabi, sama-sama namin dadalhin. Hawak mo, Panginoon! Hawak ko, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako, ang aking pag-asa ay iyong salita, na ako'y di iwan.
mapapabayaan ba ang aking Diyos sa aking nagmamahal? Hawak mo, Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, 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 Panginoon. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Hallelujah, Lord. Patuloy ka po naming pinupuri at itinataas sa mga pagkakataong ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos na hindi mo po kami iniwan mula pa man noon hanggang ngayon. Alam namin sa mga darating pang araw ay patuloy mo kaming sasamahan at papatnubayan mo. Hallelujah, Lord God. Tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming awitin para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dakila sa mundo, ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, pantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring na mahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
Pagnilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Pagniwanag ka sa buhay ko. Walang katulad mo. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man, walang katulad mo. Kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. wala kang katulad. Ika'y nag-iisa, natatabi ka sa You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat.
welcome po kayo sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po ay patuloy na napagpapala ng gawaing ito sa lahat ng inaabot po ng ministering ito ng LGGM sa iba't ibang panig ng mundo. Sama-sama po tayong sambahin at itaas ang Panginoon sa ating ginagawang panambahan at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kumusta po dyan kila Brother Dante sa Carson, California, sa mga kapatiran po dyan sa church family po natin? Sama-sama po tayong lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon through this online celebration. I have a very important topic for everyone today. It's a very important topic at nais ko po na kayo po ay patuloy na makinig ng mabuti dahil ang minsang ito ay para sa iyo at para sa akin. My topic today is entitled, How to Raise a Generation of Backsliders and Why We Must Not Do It. Today's message might sound controversial. How to raise a generation of backsliders. Paano tayo magtatayo ng henerasyong hindi kumikilala sa Diyos? Parang mali, di ba? Parang ayaw nating marinig yan. Pero minsan, kailangan nating pag-usapan. Kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na ayaw nating harapin. Because if we don't, we might end up doing exactly what we fear. So, ang mensahe ngayong araw na ito is just a warning. Ito ay pagbibigay babala sa ating lahat. It's also a wake-up call for every parent, every teacher, every leader, and every Christian. In Judges chapter 2 verse 10, NIV version, ganito pang sabi, After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Nakakalungkot. Pero ito ang realidad na nakita natin sa Bible. After the Joshua generation, dumating ang isang henerasyon na hindi kilala ang Panginoong Diyos. Isang henerasyon na hindi alam ang mga ginawa ng Panginoon sa Israel. How did that happen? Paano nangyari yun? Pagkatapos ng henerasyon ni Josue, ang panibagong henerasyong dumating ay henerasyong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Bakit? Because the previous generation failed to pass the fire. Hindi na ituro ng kanilang mga magulang ang pagkilala sa Diyos. Hindi nila naipasa sa sumunod na henerasyon ang pananampalataya sa Panginoon. And if we are not careful, we might be doing the same thing today. Kung hindi tayo mag-iingat, mga kaibigan, mga magulang, baka yun din ang mangyari sa panahon natin ngayon na makapag-raise tayo ng henerasyong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga itong aking topic, paano mag-raise ng isang backsliding generation? Una, live a compromised life and they will copy you. Live a compromised life and they will copy you. Mga magulang, mamuhay ka sa pakikipagkompromiso sa mundo at tiyak gagayahin ka ng mga anak mo. Ang kabataan ngayon ay hindi lang nakikinig sa sinasabi. Pinagmamasdan nila ang ginagawa mo. Kung ikaw ay nagsisimba, pero pagkatapos ng gawain, didiretso ka sa sabungan, pupunta ka sa inuman, sa sugalan, guess what? Hindi nila naaalala ang mensahe, pero naaalala nila yung asal. Hindi nila maaalala ang pagsimba mo.
kundi kung anong inatupag mo paglabas ng simbahan. Kapag tayo ay double standard, we are teaching them that God is not worth taking seriously. So paano sila magsiseryoso sa Diyos kung ganyang klaseng buhay ang nakikita sa iyo? Gusto mo bang magpalaki ng backslider? Maging plastic ka sa pananampalataya at mag-compromise ka sa gawain ng mundo. But if we want to raise a generation of warriors, not wanderers, we must live an authentic life. We must live an authentic faith. Kung nais nating mag-raise ng matitibay na lingkod ng Diyos, maging authentic, maging totoo tayo sa ating pananampalataya, sa salita at sa ating pamumuhay at gawa. Ngunit kung tayo namumuhay sa kompromiso, compromise dito, compromise doon, hindi nila siseryosohin ng Panginoon. Pangalawa, be silent about your testimony and they will forget who God is. You want to raise a generation of backsliders? Be silent about your testimony and they will forget who God is. Maging tahimik ka at huwag kang magkwento ng mga ginawa ng Diyos at tiyak, makakalimutan nila kung sino ang Panginoon. One reason why the next generation did not know God, it's because the stories were not told. Baka kaya hindi na nila kilala ang Diyos ay dahil hindi na nila naririnig ang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mga magulang na narito, mga tatay, mga nanay, kailan mo huling ikwinento sa anak mo? Kailan mo huling ikwinento sa pamilya mo kung paano ka iniligtas ng Diyos? Kailan mo huling ikwinento sa mga anak mo kung paano binago ng Diyos ang buhay mo? Kung paano mo siya nakilala? Kung paano kanya tinugon sa mga panalangin mo? Kapag hindi ka nagkwekwento sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, tungkol sa kabutihan ng Diyos, hindi sila matututong kumilala sa Panginoon. If we stay silent about the faithfulness of God in our lives, we are raising a generation that will believe God is absent. Speak up. Testify. Pass the fire. Mga magulang, magkwento tayo sa mga anak natin. Magkwento ka sa anak mo. Kaya nga malaking tulong ang Family Connect. Meron kang time makipagkwentuhan sa pamilya mo, sa mga anak mo. At ang pinag-uusapan nyo ay ang mga bagay tungkol sa Diyos, tungkol sa ating Panginoon. But if we will become silent of our testimony, they will forget who God is. Pangatlo, make church optional and they will make God irrelevant. Gawin mong optional ang pagsisimba at hindi nila makikita ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos. Mga magulang, kapag ginawa mong optional ang pagsisimba, kapag ginawa mong optional ang pag-church, yung bang kapag sinisipag ka lang, o kaya kapag hindi umuulan, o kapag may time lang, huwag kang magtaka kung lumaki silang walang panahon sa Diyos. If they see you prioritize everything else, ang galing-galing mo sa work, priority mo yung sports, hobbies, pamamasyal, kung saan-saan, even rest over God, kapag ang nakikita sa iyo ay ang sipag mo sa pagtatrabaho at sa ibang bagay kaysa sa ating Panginoon, then you are teaching them
that God is only important when it is convenient. Kapag convenient ang time lang, saka tayo mag-church, ay siguradong nagpapalaki ka ng mga anak na hindi rin importante sa kanila ang Diyos. Minsan sasabihin natin, ayoko pilitin ang anak kong magsimba. Gusto ko magkusa sila. Pero tatanungin kita, nanay, tatanungin kita, tatay, pinilit mo ba ang anak mong pumasok sa eskwelahan? Pinilit mo ba siyang mag-toothbrush? Pinilit mo ba siyang kumain ng gulay? Pinilit mo ba siyang uminom ng gamot? Of course, ginawa mo yun. Because you know it is important. Kaya mo pinilit uminom ng gamot, kumain ng gulay, dahil alam mo, ito'y mahalaga, ito'y importante sa kanila. Then, why not guide them to love the house of God? Bakit di mo sila mapilit mahalin ang gawain ng Diyos? Bakit hindi mo sila mapilit pumunta ng simbahan? Kapag hindi natin ginawa yung obligasyon natin at ginawa lang natin optional ang pagsisimba, hindi na nila makikita ang kahalagahan ng paglapit sa ating Panginoon. Pang-apat, do not teach the word and let the world teach them instead. Kung hindi natin sila tinuturuan ng salita ng Diyos, huwag tayong magtaka kung sina Facebook, TikTok at YouTube na ang nagpapalaki sa kanila. Kapag hindi ka magsasalita, kapag hindi ka magdidikta at magsasabit sa mga anak mo tungkol sa salita ng ating Panginoon, iba ang magpapalaki sa kanila. The world is not passive. Ang mundo ay may sariling discipleship program. Ano ang discipleship program ng mundo na itinuturo sa mga anak mo? Through internet and social media. It teaches them to love self, ignore truth, and pursue pleasure. If you want to raise a generation of backsliders, then let the world disciple them. Pero kung ayaw mo mangyari yung kapatid, then disciple your children at home. Kumilos ka, mag-effort ka, kausapin mo sila. Open the Bible. Read it with them. Pray with them. Worship with them. Share your devotion to them. Kwentuhan mo ang mga anak mo ng mga araling na pakinggan mo sa simbahan. Kaya importante yung family connect. Nag-uusap-usap tungkol sa Diyos. If you want to raise a backsliding generation, panglima, don't pray for them. Trust that they will figure it out. Kung gusto mo na sila ay malayo sa Diyos, huwag mo silang ipanalangin. Walang bata na masyadong bata para ipag-pray. Walang kabataan na masyadong rebelde para isuko sa Diyos. At walang magulang na masyadong huli na para manalangin. You might not be able to control their choices, but you can control your knees. Bakit di ka lumuhod sa Diyos? You can go on your knees and cry out to God, Lord, wag mo pong hayaang maligaw ang anak ko. Lord, habulin mo siya kahit saan siya magtago. Lord, bumalik sana siya sa iyo. Kapatid, kaibigan, prayer, intercession is your secret weapon. Use it. Lumuhod tayo sa ating Panginoong Diyos. Manalangin para sa kanila. Do not raise backsliders. Let us raise fire starters. Napakalinaw ang sinabi sa aklat ng Efeso 6 sa mga magulang.
palakihin ninyo ang inyong mga anak sa mga tuntunin at aral ng Panginoon. Hindi palakihing maging professional lang. Hindi palakihing maging malusog lang, maganda lang ang damit na isinusuot. Kundi palakihin sila sa mga tuntunin at aral ng Diyos. Mga magulang, hindi pa huli ang lahat. Kung nararamdaman mong isa kang nanay, isa kang magulang, isa kang tatay, kung nararamdaman mong isa kang kuya, isa kang ate or leader na nagkulang, may grasya ang ating Diyos. We must act now. Kailangan kumilos tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Let us not raise a generation that forgets God. Let us raise a generation that will shake the gates of hell and light up the world for Jesus. Let us raise a generation of worshipers. Let us raise a generation of preachers of the word, missionaries, business leaders with integrity, teachers with passion, students with conviction. Let us raise warriors in the kingdom of God, not wanderers of the world. Let us raise a generation that love God. Hindi isang henerasyon na malayo ang loob sa Diyos at di kilala ang Panginoon. Tayo ay magtayo at magtatag ng henerasyong nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. A generation that love God. Kilos tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Let us win our families. Let us win our children to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Let us bow our heads. Panginoon, patawarin mo po kami kung naging pabaya kami sa pagtuturo ng iyong salita. Patawarin mo po kami kung pinili naming manahimik habang unti-unting nawawala ang apoy sa susunod na henerasyon. Ngayon kami po ay bumabalik sa iyo. Bigyan mo po kami ng bagong apoy, bagong passion, bagong commitment para ituro sa aming mga anak, kapatid, pamangkin, estudyante o alagad kung sino ka at kung ano ka at kung ano ang mga ginawa mo, Panginoon. Gamitin mo kami upang hindi lumamig ang kanilang pananampalataya, kundi lalo pa silang mag-apoy para sa iyo. Lord, we want to raise a generation that love you. Help us, Lord. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, simulan mong ipag-pray ang iyong mga anak. Simulan mo ipag-pray ang mga kabataan araw-araw. Magkwento ka ng testimony mo ngayong linggo sa iyong anak, sa isang bata o kabataan. Gumawa ng intentional na oras para sa family connect o devotion. Ipaglaban mo ang faith nila kasi may kalaban silang hindi mo nakikita. Hindi tayo perpekto, pero may perpektong Diyos na kayang bumawi sa ating mga pagkukulang. Let us partner with God so we do not raise backsliders, but God lovers. Magtayo tayo, magpadami tayo ng mga tao, mga anak, mga kabataang magmamahal sa ating Panginoong Diyos. God bless you. God bless you. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!